Mga uhaw, oo, sobra. Since then, basta yung me. Wala na, si Yang Mi na naman. Hala, banat. Ila, one for all, for one lahat. Dead ball. Hala, why Yang Mi? Wow, ito na-recall ko na. Cellphone ko. Oh. 1, 2, 3. Hello, mga kalingap. Ako ngayon si Blabla. Ngayon po ako mag-reaction po kay Yang Mi. Dahil po si Yang Mi po ay nagkakamali. Nag-post po siya. Dahil po siya ay, una-una po siya kasi for the content po siya. Ano pala ginagawa niyo? Hindi po content sa mukha ko. Di ba? Wala na. Kasi for the views siya, unahan po siya ang director ng bla bla bla. Di ba? Oo, no. Kung mali, at saka na-erase naman, ang mali doon is kung hindi ko na-erase immediately. Pero nakapost lang. So, of course, kung sabihan ako, I will like, mali pala yun, sige, erase ko na. Pero parang nilabag yung buong pan. Diba? Grabe. Kamusta mga kalingap, mga kadonis? Pag-usapan lamang natin itong nangyayari ngayon kay Yang Mi. Kanina lamang kakatapos ko lang ng aking pagbablog. So doon sa ating content ay sinabi po natin na yung mga bagay-bagay para mabalanse yung sitwasyon. And then again, nakarinig din tayo, nakapanood ng mga pananalita na sinabi ni Yang Mi. Nakita natin, ito yung pinakamalupit. Nakita natin siya na nandoon sa live ni Joel Salcedo. Nakita natin na nagko-komento siya at sinasabi niya na yung mga reactors daw, wala pang 24 hours ay talaga namang nagkukumahog, no? O kumbaga ay talaga namang agresibo na bigyan agad siya ng content patungkol doon sa kanyang violation na sinasabi ko kanina na honest mistake sa pagpo-post niya ng larawan ni Krista na hindi pa na-upload ni Kalinga Prab yung vlog. So, aminado naman si Yang Mi dun sa kanyang pagkakamali. Ang hindi niya lang talaga mapalagpas, nasagutin, ay yung mga pasaring daw o yung mga content na ginagawa ng mga Kalingap reactors sa kanya. Na para bang siya lamang ang lagi daw nakikita, lagi daw ang pinagbubuntunan, no, ng mga pagkakamali. No, na meron din naman daw ibang nag-post pero siya lang yung madalas na mapuruhan, na madalas na mai-content ng mga kasamahan natin ng mga reactors. So, iniisip niya na ano ba talaga ang kanyang pagkakamali? Bakit ganun na lagi na lang yung mga mata ay nakatuon sa kanya? Ano ba yung kanyang mga nagawa? Doon sinasabi niya sa comment doon sa live ni Joel Salcedo, ang sabi niya pa ay sanay na raw siya. Pero sa ganang atin, masasabi niyang sanay na siya, ibig sabihin sanay na marinig, no? Sanay na maka-experience ng mga ganyang klaseng trato sa mga kapwa natin reactors. Pero sa tingin ko, hindi pa sanay yung kanyang pag-iisip, pati yung kanyang damdamin sapagkat siya ay madalas na naapektuhan. Tayo naman po bilang advisor, hindi naman tayo nagkukulang sa paalala sa kanya. And in fact, kanina, nag-uusap kami, no? Pinayuhan ko siya kung ano yung mga bagay niya na dapat gawin sapagkat hindi magandang tignan o hindi biro na makita ang isang supporter ng Kalingap. No? Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng Kalingap nila Kuya Bal, nila Ate Edna, nila Kalingap Rab, pagdating sa pagsuporta sa programa ng Kalingap, ay makikita natin, no, at one point in time na nandoon sa live ng isa sa pinakakritiko ng Kalingap na si Joel Salcedo. Sabi ko nga sa kanya kanina, hindi naman masama na pumunta doon o kung tumambay ka doon at batiin mo yung kung sino yung kakilala mo, no? Ang mali doon is yung pag-uusapan nyo yung issue na mayroon ka. Na para bagang, hindi para baga, lumalabas talaga na nagsusumbong ka lang. No? Nagsusumbong ka doon sa mga ginagawa ng reactors sa'yo. Lagi natin tatandaan, kung mayroon ka mang against, it's between Yang Mi and the reactors, hindi Yang Mi at ng buong Kalingap. Sapagkat sabi ko nga, kung may makakakita sa iyo, wag na lang kami. Kasi kami, kaya naming ibalanse yan. Kaya naming, kumbaga, intindihin. No, kung may makakakita sa iyo na ibang talagang mga solid na supporter ng Kalingap, na makikita ka dun sa live ni Salcedo, ano ang iisipin sa iyo? All of a sudden, ganun na lamang na porket tingin mo napagtutulungan ka sa Kalingap kailangan mo nang gawin yun. No? Na pwede ka nang pumunta sa iba. At sabi ko nga sa kanya kay Yang Mi kanina, kung sa tingin mo hindi na nagiging maganda sa'yo o masikip na ang mundo mo sa Kalingap, pwede ka naman umalis na nandoon pa rin yung pagtulong mo.
no, na nandoon pa rin yung advocacy mo na makatulong sa programa ng Kalingap. Na ikaw ay aalis ng maayos kung sakasakali, no, na darating sa punto na yon, na ikaw ay tahimik lamang, na ikaw ay hindi mapupunta doon sa mga anti-Kalingap na kagaya nila Joel Salcedo. Sapagkat ang mangyayari dyan, gagamitin lang din si Yang Mi nila Joel Salcedo na mga anti-Kalingap para sa sarili nilang interes, hindi sa kung anuman bagay. At pagkatapos nun, wala rin siyang mapapakinabangan. At mas marami pa ang magagalit sa kanya sapagkat iisipin mo ba na kung ikaw ay naniniwala pa rin sa programa ng Kalingap kila Kuya Bal, kila Kalingap Rab, Ate Edna, hindi mo na naisin na masaktan mo sila sa kanilang damdamin, na makikita kanila na nandoon ka sa pinakakritiko ng Kalingap na si Joel Salcedo. Kasama ang kanilang kalooban na makita ka na nandoon sapagkat ito yung mga tao na nais magpabagsak sa Kalingap. Ano sa tingin mo? Yun yung sinasabi ko doon sapagkat kagaya na sinabi ko sa kanya kay Yang Mi, handa na ba siyang harapin kung sakasakali na ipagpatuloy niya yung pagsama-sama kila Joel? Na kahit sabihin natin na 1 beses, 2 beses, knowing for a fact na meron kang issue ay hindi nagiging maganda. At ang sabi ko pa rito, sa dinami-dami ng pupuntahan mo kay Joel pa, that means you are provoking. No? Ipinoprovoke mo yung sitwasyon na lalong pagpepiestahan ng mga reactor yan at hindi mo magugustuhan kung magkakaroon ng mahaba-haba na naman na sagutan. Hindi magiging solusyon sa isang nakikita mong mali ang isa pang pagkakamali. Kaya nga sabi ko, kung sakasakali na dumating yung pagkakataon na gusto mo nang umalis sa Kalingap o kung ano man, umalis ng tahimik at ipagpatuloy yung advokasya sa pagtulong sa programa ng mga nangangailangan. Hindi na kailangan may samahan ka pa na grupo o komunidad, lalo na kung ito ay laban sa Kalingap. Yun yung ating pinupunto rito at sana na maintindihan. Sabi ko sa kanya na hindi natin na siya totally hinuhusgahan. No? May mga pagkakataon lang talaga na yung mga reactor may kanya-kanya tayong mga personalidad, no? Opinion, mga pinaglalaban. Pero hindi ibig sabihin nun na to the point na kailangan natin magpe-personalan. No, sabi ko nga sa vlog natin noong nakaraan, mababait din naman yung mga kasama natin reactor eh. No, hindi lang nagkakaintindihan. At madalas, karamihan diyan, no, mga content lang din naman yan. Kahit naman ako, magko-content ako. Sino man diyan, sila Sangkay, sila Bopil, no, sila Banat Bagsik, sila Ate Sel, sila Ate Hayats, at marami pang iba, sila Ate Hasa. Yan. No, pero hindi ibig sabihin niya na talaga na mga kailangan halukayin yung buhay mo. Kahit na mawala na kayo sa mundong ito, mga kaluluwa na lang kayo, kayo pa rin ang magkakalaban. Hindi kailangan dumating sa ganung punto. Kumbaga, itong pinag-uusapan natin dito ay dito lamang sa social media. At sinasabi ko kay Yang Mi na ang tunay na laban ay hindi nandito sa social media, kung hindi nandoon sa ating mga personal na buhay. Buti nga si Bopil kahit papano, medyo maganda-ganda yung reaction niya, di ba? In general daw, general pa nalalaman. No, pero okay na rin yun, ayos na rin yun. Kaya nga sabi ko kay Yang Mi, kung talagang sanay ka na at alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama at hindi mo naman sinasadya o kung ano man ang iyong dahilan, hindi big deal yan kung tutusin. No, nararapat lamang na pairalin ang policy, no, ang rules and regulation pagdating diyan sa pag-upload, no, na hindi dapat tayo nauuna doon sa mga original uploader o doon sa owner, no, ng ating pong subject o ng ating content. Natural lamang na tayo ay dapat sumunod. Kung nagawa mo man na makapag-upload ng una, ito man ay larawan o video, ito yung tinatawag ko na honest mistake. Hanggat maaari, ito ay hindi natin binibigyan ng malalim, no, na dahilan para usigin ka o kung ano man ang pagkakamali at pagkukulang na hindi naman dapat na pinapalaki pa. We are hoping na maging okay naman sa mga darating na araw at hindi ko alam kung ano pa yung mga mangyayari sapagkat dahil nga sa nangyari na yan sa pagpunta mo kay Joel Salcedo, kagaya ng sinabi ko, you need to be ready sa mga ibabato sa iyo ngayon ng mga reactors. At kung gusto mo napatunayan na wala kang ginagawang masama at nandoon ka lamang sa scope ng pagtulong, huwag mo nang pansinin yung mga reactors, no, na nagsasabi sa iyo na hindi mo matanggap. Yung mga nagsasabi sa iyo ng mga pangit na bagay patungkol sa iyo. Dahil kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka maaapektuhan. Magpapatuloy ka lamang.
Yun lang ang masasabi ko dyan. So, dito sa ating pong vlog ay isang paalaala lamang at kagaya ng ating pong titulo sa ating pong thumbnail, no? Si Yang Mi ba ay anti-kalingap na? Porket ba siya ay nagpunta na doon kay Joel Salcedo at nag-comment siya ba ay anti-kalingap na? Porket ba siya ay kumbaga nagsumbong o kung ano man ang termino dyan, no, na naglabas ng kanyang saloobin, siya ba ay anti-kalingap na? Kayo po ang makakasagot niyan. Pero para sa akin, base sa aming pag-uusap, hindi pa po anti-kalingap at hindi magiging anti-kalingap si Yang Mi. At yan ang maipapangako niya sa atin. Kung sakasakali man na dumating yung panahon, sapagkat hindi niya matitiis na yung mga taong sumisira sa kalingap kila Kuya Bal ang kanyang sasamahan. At mas lalong hindi niya gustong samahan yung mga tao na kagaya nila Joel Salcedo, nila Federico, nila Rowin, nila Reynes Community, nila Brother Jose, ng mga lahat ng mga yan na walang magawa sa mundo ang kanyang sasamahan. Sapagkat parang tinapon niya na rin ang kanyang buhay. Hindi lamang basta bad influence yung mga yan, kung hindi mga plastic pa yan. Akala mo masyadong malinis, pero sa kanilang mismong komunidad, sa kanilang bakuran, sila din mismo ay mayroong mga baho na tinatago at hindi makatwiran na pamumuhay. Yan sila. Sila Rowin, Reynes Community, Federico, at Joel Salcedo. Hindi papayag si Yang Mi na samahan niya mga yan. Kaya, huwag kayong mag-alala. No? Hanggat nandiyan, hanggat nandoon yung pagtitiwala ni Yang Mi kila Kuya Bal sa kalingap, hindi mangyayari na siya po ay sasama sa mga yan. Nagkamali man siya, lahat tayo nagkakamali, but we need to get at least an opportunity, no, to correct our mistakes. Yun lang naman ang aking masasabi, mga ka-Adonis, mga kalingap.